Good morning po, magandang umaga po sa lahat at welcome again to my channel, Jipan De Leon. Ako po si Oji De Leon. At welcome again sa ating Bible reading na naman po ngayong umagang ito. Ngayong umaga po ay babasahin natin ang Psalms o awit ng chapter 117 po. Ito po ay may verse lang na 1 hanggang 2 lang po. Pero napakaiksi niya, no? Pero napakarami pong laman at napakaraming gustong sabihin o gustong malaman ng sinasabi sa atin ng Diyos. Gusto niyang malaman natin, tayong lahat ng tao. Chapter 117, verse 1 and 2. Sabi po dito, verse 1, purihin si Yahweh. Dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pasigaw po yan na nakasulat dito na hinahayag, pasigaw po yan. At yun nga, ulitin ko lang, verse 1, purihin si Yahweh. Pasigaw siya, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Yun po ang kanyang pinasasabi sa atin. No, lahat ng bansa, dapat siya ay purihin. Dahil siya ang gumawa ng langit at lupa. Ng ating mundo siya ang gumawa. Ng lahat ng kung anong meron sa ating mundo, siya po ang gumawa. Tao man yan, hayop man yan, puno man yan, no? Halaman, tubig, bundok. Siya ang gumawa, no? Siya ang nag-ayos ng lahat ng iyan. Kaya marapat na siya ay ating purihin. Sinasabi pa rito, ng lahat ng tao sa balat ng lupa, sabi niya. Sabi niya dito. Tayo po ay lahat po tayong ipinanganak dito sa mundo, tayong mga taong binigyang buhay, ay iisa lamang po ang ating purpose dito sa balat ng lupa. Yun po ay ang purihin ng Diyos. Yun po ay ang paglingkuran ang ating Diyos ng buong puso at kaluluwa, no? Sumunod sa kanyang mga kautusan ng buong puso at kaluluwa ng tama, no? Ng maluwag sa ating mga puso. Yun po ang ating purpose kung bakit po tayo binuhay, binigyang buhay dito sa daigdig, Yung pong tayo maglingkod sa ating Diyos. Yung pong makilala natin siya ng lubos at ihayag o ibalita sa mga tao, sa ating kapwa, yung kanyang kabutihan, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang kadakilaan, yung kanyang mga kapangyarihang ginawa noon hanggang ngayon sa ating mga buhay. Yun po ang ating purpose sa ating buhay. Kaya tayo nandito sa daigdig, kaya tayo binigyang buhay ng Diyos. Yun po ang totoong purpose natin. Yun po ay nalaman ko nung ako po ay nagbalik loob, ibig sabihin born again Christian, Yun po ang aking natutunan na yung purpose po ng ating buhay. Kaya po may Biblia, hindi lang ito'y para basahin ng sarili, kundi i-share din sa ibang tao. Ihayag din ang sinasabi ng Diyos dito sa Bibliang ito, Hindi yung tayo lang magbabasa. Okay yun, tayo magbabasa, i-meditate natin yun, bubulay-bulayan natin yun araw at gabi, okay yun. Pero hindi yun pang sarili lamang, kundi pangkalahatan. Dapat natin ang bawat sinasabi dito ng Diyos ay sinishare natin sa ibang tao. Una na sa ating pamilya, no? Pangalawa, sa ating kapwa, kapitbahay, kaibigan, sa lahat ng tao dapat isinishare natin ito sa buong mundo, sa lahat ng taong ginawa ng Diyos. Ang purpose ay maglingkod tayo sa Diyos, purihin natin siya, gumawa ng kabutihan para sa Kanya at sundin siya. At ang Kanyang mga salita at ginawa sa ating buhay ay i-share natin, ihayag natin sa ibang tao, maging tayo ay magiging patotoo, sa ginawa ng Diyos. Kung ano yung ginawa sa atin na Diyos, kung paano niya tayo binago, kung paano niya tayo unti-unti inayos, dapat yun na i-share natin sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay. Unang-una na nang tayo ipanganak,
buhay tayo, normal tayo, maayos tayong ipinanganak, malakas, tayo ay nakakain ng tama, tayo ay lumaki ng maayos at malusog, nakapag-aral tayo, na kahit papaano nakapag-aral, di man sa malalaking eskwelahan, pero tayo nakapag-aral, natuto tayong bumasa, no? Natuto tayong mag-plus, mag-times, no? Lahat natutunan natin sa ating simula pa lang ng kinder, grade 1, elementary hanggang high school, ano po, yung iba talagang nag-college na, nag-vocational, 'di ba? Marami pang ginawa ang iba, mas marami silang natutunan, ano. So, yun po ang ating ang purpose kaya po tayo nandito sa daigdig na to, kung bakit tayo nandito sa mundong ito, kung bakit tayo nandito sa sanlibutan, upang ihayag ang mabuting balita, upang ihayag ang makapangyarihang salita ng ating Diyos. Yun po ang ating purpose. Kaya po ang sinasabi ulit dito, purihin si Yahweh, dapat na purihin ng lahat ng bansa. Siya ay purihin, sabing ganyan, ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Tayong lahat po dapat magpuri. Kung hindi ka magpupuri, alam niyo po, uutusan ng Diyos ang mga halaman, ang mga bato upang magpuri sa Kanya. So, pero tayo ay may buhay, may bibig, may mata, may kamay. Handa nating itaas yan ang ating kamay para purihin ang ating Diyos. Handa tayong sumigaw para purihin ang ating Diyos. Awitan siya, pasalamatan siya. Kaya tayo may bibig, no? Kaya tayo may boses na maganda upang magpuri tayo ng maayos sa ating Diyos. Sabi pa, verse 2, ito na po ang last na sa 117. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, at ang katapatan niya ay walang wakas. Totoo po yun. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating dakila at wagas, ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay wagas. Kung iisipin lang po talaga natin yung ginawa niya noon hanggang ngayon sa ating buhay, wagas ang pagmamahal ng ating Diyos. Lalong-lalo na, no, lalong-lalo na, mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kahit ikaw ay makasalanan, mahal ng Diyos. Pero mas minamahal ng Diyos yung talagang mga taong mabuti, sumusunod sa kanyang mga kautusan at naglilingkod sa kanya ng tapat, ng buong puso't kaluluwa. Kasi mahal nga niya, sinabi ko kanina, mahal niya ang mga tao, ang lahat ng tao, kahit yung makasalanan ay mahal niya. Pero sa iyong pagkakamali, sa iyong mga kasalanang nagawa, may kaparusahan yun. May tamang parusang ibibigay sa iyo ang Diyos, no? Kaya kung ikaw ay naging makasalanan noon at nakilala mo siya, nakapagbasa ka ng mga salita ng ating Diyos, unti-unti mong baguhin at ayusin ang iyong sarili. Unti-unti mong linisin ang iyong pagkatao, ang iyong puso, ang iyong kaluluwa. Linisin mo siya unti-unti upang hindi ka na magkasala at hindi ka na mabigyan ng parusa. Di ba? Kundi bagkos ay maglingkod ka ng tapat sa Kanya. No? Nang totoo, ihayag mo ang Kanyang salita. Kahit sa simpleng bagay lang, kausapin mo ang iyong mga anak o kasama sa bahay, asawa man yan, partner man yan, bahagian mo siya ng iyong binasa ngayon. Kwentuhan mo siya, sabihan mo siya na sabi ni Lord, ganyan. Ang purpose pala natin ay maglingkod sa Kanya. Kahit sa simpleng bagay lang, hindi kailangan na ikaw ay kagad gusto mo maging pastor ka kagad, sa kagustuhan mo lang, hindi po yun. Diyos ang bahala doon. Diyos ang gagawa nun sa'yo. Diyos ang maglalagay sa'yo at magtataas sa'yo. Hindi ikaw o hindi ibang tao, kundi ang Diyos, no? Ikaw ay naghahayag. Kung ikaw ay darating na mas mataas pa ron, na mas marami ka pang taong mahayagan ng salita ng Diyos, no? Maglilingkod ka pa sa mas maraming tao, Diyos ang bahala ron, hindi ikaw. Sa ngayon, ang sinasabi ko po, gumawa ka kahit sa simpleng paraan lang, maglingkod ka sa Diyos. Pwede mong i-share ang salita ng Diyos sa iyong pamilya, no? Sa iyong mga kaibigan, sa iyong kapitbahay. Kahit sa simpleng salita lang. O kung nahihiya kang harap-harapan, pwede mong gawin, i-message mo siya. Nabasa ko, sabi ng Diyos sa verse o chapter, ganito, ganyan. Send mo lang. Di ba? Malay mo darating ang time,
Pag hindi mo siya na-chat, anong sabi ni Lord ngayon? Di ba napakasarap pakinggan, di ba? Napakasarap basa. Uy, naghahanap na siya ng salita. Pwede mo na siyang i-message uli. Susunod, pwedeng i-call mo siya, di ba? Para maihayag mo rin, ma-share mo rin yung sinasabi sa iyo ng Diyos. 'Di ba? Kaya ang pag-ibig ng Diyos, yung sinasabi ko kanina, ay hindi magbabago. Wagas ang pag-ibig ng ating Diyos. Yun nga, kahit ikay may kasalanan, kahit ikay nagkasala, kahit ikay makasalanan, mahal tayo ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Yun nga lang, sa bawat pagkakasala mo, may parusa na ibibigay ang ating Diyos. Kaya sa pagdating ng panahon na ngayon na nakikilala natin siya, nagbabasa tayo ng kanyang salita, sumusunod tayo sa kanya, no dapat hindi na tayo magkasala. Kalimutan na natin ang mga kasalanan ng gawang masama, gawang mali. Maglingkod tayo at sumunod sa Diyos ng maayos upang siya mismo ang magtaas sa atin. Siya mismo ang mag-ahon sa atin, maglagay sa taas, sa susunod na baitang naman itataas kanya paunti-unti. Siya ang bahala nun. Kung ano man ang iyong mga pangangailangan everyday, kung ano man ang iyong nararamdaman sa iyong sarili, sa iyong katawan, Diyos ang bahala. Huwag mo nang isipin yan. Basta maglingkod ka, Diyos ang bahalang gumawa. Magbigay ng iyong mga pangangailangan. Pangako niya yun sa atin lahat. Ibibigay niya ang ating kahilingan higit pa sa ating inaasam. Kung tayo magiging masunurin, magiging matuwid para sa Kanya. Hindi kasi pwedeng yun. Antayin ko kasi may pangako ang Diyos. Okay lang na magkasala ako. Hindi po pwede yung ganun. Kailangan mo siyang sundin. Kailangan mong sundin ang kanyang mga utos. Kailangan mong gumawa ng kabutihan. Kailangan mo siyang sambahin. Kailangan mo siyang purihin. Kailangan mong i-share, ibahagi ang kanyang salita. At siya ang bahalang magbigay sa iyo ng biyayang umaapaw, siksik, liglig, at umaapaw na biyaya. Siya ang magtataas sa iyo. Kumbaga, siya ang bahalang mag-upgrade sa iyo. Sinabi po niya yun. Sabi pa dito, at ang katapatan niya ay walang wakas. Purihin si Yahweh. Walang wakas po ang katapatan ng ating Diyos. Lahat ng pangako niya sa Biblia, sa kanyang mga salita, ay tinupad niya at tutuparin niya. Magtiwala tayo, lumapit tayo sa Kanya. Sa bawat mababasa natin, sabihin natin sa Kanya yun, Lord, pangako mo po, ang iyong pag-ibig ay wagas. Ang katapatan mo ay walang wakas. Sabi mo po yun. Basta kami susunod sa iyo. Basta kami ay magpupuri sa iyo. Diba? Basta kami gagawa ng kabutihan at susunod sa iyong mga kautusan. Hindi mo kami pababayaan. Hindi kami matatakot. Sa anumang klaseng banta ng buhay. Sa anumang virus na yan, hindi kami matatakot. Dahil sasamahan mo kami. Dahil nandiyan ka sa aming tabi. Yun ang kanyang pangako. Pwede natin sabihin sa kanya yun sa panalangin. Pwede natin, Lord, di ba sabi mo po? Pwede natin po yun sabihin sa ating Diyos. Papakinggan niya tayo, sasabihin niya yun sa iyo. Anak, oo, sinabi ko yan sa iyo. Amen po, di ba? Amen. So, dun po, natatapos. Ulitin ko lang, basahin ko lang po lahat. Sabi po dito, purihin si Yahweh, dapat papurihan ng lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ating lahat, dakila at wagas. At ang katapatan niya ay walang wakas. Totoo po yan. Yan po ang sinasabi dito. Sinasabi po yan ng ating Diyos sa kanyang mga salita. Dito po. Kaya tayo magtiwala sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Kanya. Na tayo gagabayan niya. Hindi po tayo dapat mag-alala ni matakot. Mag-isip ng kung ano-ano. Dahil ang Kanyang pangako ay totoo. Magtiwala po tayo sa Kanya. Yun po ang panghawakan natin. Ang mga salita niya, ang mga pangako niya sa atin. Upang mas tumibay tayo sa ating buhay. Tumibay ang ating pananampalataya, tumibay ang ating mga katawan, ang ating buhay. Kasi sandigan natin ng Diyos, pinakamatibay, wala nang iba. Dahil nasa Diyos tayo, kasama natin siya, pinapanalangin natin na samahan niya tayo. Saan tayo pumunta, ano man ang gagawin natin, ano man ang ating iisipin, ano man ang ating pangarap o ambisyon sa buhay. Dahil sa kasama natin ng Diyos,
tagumpay tayo. Kahit na nasa bahay lang tayo, kahit matutulog tayo, ipag-pray natin sa samahan tayo ng Diyos. Ang dami niyang anghel. Libu-libong anghel, babantayan tayo. Hindi niya tayo pababayaan. Matutulog tayo, masarap. Pagising natin, okay pa rin tayo. 'Di ba? Sa pandemic na to, andyan ang Diyos. Magtiwala po tayo. Lumapit tayo sa Kanya ng buong puso at kaluluwa. Hindi yung paglapit na may alinlangan. Hindi po dapat ganun. Pag lumapit ka sa Diyos, pag ibinigay mo na ang iyong mga nararamdaman o suliranin, no? Pag binigay mo na sa Kanya, hayaan mo na yon. Diyos na ang bahala. Basta sa huli, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, babanggitin po natin, iwanan na natin sa Diyos yan at mamuhay na tayo ng maayos. Diba? Mamuhay tayo ng sumusunod sa Kanya. Yung suliranin natin, yung pinagdadaanan natin, nasa Kanya na eh. Hawak niya na yon. Siya na ang bahala ron. Huwag mo nang biglang ulitin na, ay Lord, nga pala, nag-aalala po ako. Mabubuksan mo uli. Mabubuksan uli. Imbis na hinawakan niya na yun, siya na ang bahala, nakatago na. Ako na ang bahala sa'yo, nak. Go on. Lumakad ka na. Humayo ka na. Kung ano man yung balak mo, sige, gabayan kita, tulungan kita, proteksyonan kita. Protektado kita, anak. Diba? Huwag mo nang isipin to, ako nang bahala. Dahil ikaw ay nagtiwala ng buong puso't kaluluwa sa akin. Dahil minahal mo ako ng buong puso't kaluluwa. Pinuri mo ko sa iyong buhay. Diba? Ako nang bahala sa suliranin mo. Ako nang bahala sa pangangailangan mo. Ako nang bahala sa iyo. Ako nang bahala sa pamilya mo. Ako nang bahala sa tahanan mo. Ako nang bahala sa lugar mo. Ako nang bahala sa bansang Pilipinas dahil pinagkatiwala mo to sa akin. Go on na. Magiging maayos na ang lahat. Magtatagumpay ka dahil kasama mo ako. Yun ang sasabihin sa atin ng Diyos. Dahil buong puso tayo nagtitiwala sa Kanya. Binigay na natin ang lahat sa Kanya. 'Di ba? Napakasarap na pakinggan na. Ako nang bahala na. Sige na, lakad na. Parang sa mga anak natin, hindi ba? Pa, yung naiwan ko nga pala, pa, yung kalat ko nga pala, pa, yung ako nang bahala na. Sige na, pumasok ka na, ako na mag-aayos lahat, wala ka nang problema. Pagbalik mo, okay na lahat, 'di ba? Ganun ang sasabihin sa atin ng Diyos. Go on, anak. Magpatuloy ka lang sa kabutihang ginagawa mo. Magpatuloy ka lang sa yung kahit na simpleng paglilingkod mo sa akin, anak. Na-appreciate ko yan. Go! Lakad na. Basta mag-share ka ng salita. Kumuha ka pa ng mga kaluluwa para maligtas din, hindi lang ikaw. Sige, ako nang bahala dito sa iyong mga suliranin, pangangailangan, sa iyong mga pangarap, ako nang bahala. Bukas, sabihin ng Diyos, bukas, tagumpay ka na. Amen. Di ba po? Amen. Yun po ang sasabihin dahil patuloy tayong maglilingkod sa Diyos. Patuloy natin isi-share ang kanyang mga salita. Patuloy tayong gagawa ng kabutihan. Patuloy tayong susunod sa Kanya. Tayo magtatagumpay. In Jesus' name. In Jesus' name. Sa lahat ng suliranin, sa lahat ng nangyayari, Diyos na ang bahala. Magtiwala po tayong lahat. Nagtitiwala ako. At kiniklaim na natin, kiniklaim ko na tagumpay na to, ang laban na to. Magiging maayos na lahat. Tagumpay natin, sunod-sunod. Dahil sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Whew. Salamat po muli sa inyong pakikinig at samahan niyo ako sa ating ulit na panalangin ngayong umagang ito. Sama-sama tayong yumuko, pumikit, ihanda natin ang ating puso at isipan. Lalo-lalo na ating puso sa pakikipag-usap na naman sa ating Diyos na buhay. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na buhay. Aming Diyos na mapagmahal. Hindi nagbabago ang pag-ibig sa bawat isa. Sa Diyos namin tunay ang kabutihan sa bawat tao. Lord, salamat sa umagang ito sa iyong mga salita na aming nabasa na naman ngayong umaga. Lord, salamat dahil naging matatag na naman kami sa aming pananampalataya. Naging matatag na naman ang aming buhay dahil sa iyong mga pangako, Lord. Lord, wala na kaming iisipin pang suliranin. Dahil sabi mo nga, dahil iyong pangako na kami ay sumunod lamang sa iyo at magtiwala ng buong puso't kaluluwa, ikaw na po ang bahala sa lahat. Basta po gawin lang namin ang dapat namin gawin ng maayos. Kung kami man ay magtatrabaho o nagtatrabaho, gumawa kami ng trabaho na maayos at tapat.
ikaw na po ang bahala. Lord, kung nasa tahanan man kami, gumawa lang kami ng maayos sa aming tahanan ng tama, ikaw na po ang bahala sa lahat. O Lord God, salamat sa iyong kabutihan, pagmamahal, sa iyong mga pangako nagbibigay buhay, pag-asa at katagumpayan sa amin lahat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat. Dahil alam ko, Lord, we claim it, Lord, na pagtatagumpayin mo kami lahat. Sa pandemic na to, sa labang ito, Lord, ikaw ang nangunguna sa laban na to. Kaya sigurado kami na tagumpay ang labang ito. Tagumpay ang mga gagawing kaayusan, kabutihan at para sa tao ng aming Presidente Duterte. Siya'y pagtatagumpayin mo. Siya'y bibigyan mo ng sapat na kalakasan, tamang puso't isipan. Gagabayan mo siya at poproteksyonan. 10 ng kanyang pamilya, O God. 10 ng kanyang mga kasamahan na mabubuting tao din, Lord, sa pamahalaan. Hindi mo sila pababayaan. Iingatan mo sila. Pagtatagumpayin mo sila dahil kasama kanila, O Diyos. Salamat, Lord. Ganun din po, Lord, sa aming Mayora, Arlene Arcillas, Lord, sasamahan mo siya, kasama ng mga, kasamahan niya sa pamahalaan. Lahat, Lord, pababa, Lord, sasamahan mo sila 10 ng kanilang pamilya. Pagtatagumpayin mo rin sila at poproteksyonan. Magiging maayos din ang kanilang mga gagawin at magtatagumpay din sila lahat. In Jesus' name, Father God. In Jesus' name. Ganun din ang mga scientists na gumagawa ng gamot ng lahat ng magaganda at kabutihan din, O God. Hindi mo sila pababayaan. Ganun din ang mga doktor na maayos na ng gagamot na totoo. Ang mga nurse, Lord, ganun din ang mga sundalo at pulis. Magiging tapat sila. Magiging maayos sila dahil kasama kanila. Ganun din ang mga barangay captain, barangay tanod, lalo-lalo na mga frontliners, O God, pati ang mga good Samaritan na totoo sa kanilang mga puso na gumagawa ng tama. Salamat, Lord. At sa lahat ng tao na may takot sa iyo, na nagmamahal sa iyo, na sumusunod sa iyo, pagtatagumpayin mo, gagabayan mo, poproteksyonan mo kami lahat. 10 ng aming mga mahal sa buhay, kapitbahay, kaibigan, O God, lahat ng tao, na lahat na lumalapit sa iyo at nagbabago, hindi mo pababayaan, O God. Magtatagumpay kami sa lahat ng aming mga balak, pangarap at gagawin pa. Sa labang ito, tagumpay namin ay sunod-sunod, O God. Dahil kasama ka namin, sasamahan mo kami, hindi mo kami pababayaan. Dahil mahal mo kami, dahil protektado mo kami, tagumpay namin sunod-sunod, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Lord, again, please always bless us all and guide us all. At lagi mo po kami ilayo sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso, lalong-lalo na, Lord, sa gawa ng kaaway. Protektado mo po kami. Wala na kaming dapat isipin, O God. Magugaw na kami ng mas maayos na buhay dahil kasama ka namin, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Whew! Salamat po. Salamat sa umagang ito sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading. Marami na naman tayong natutunan. Tumibay na naman lalo ang ating pananampalataya sa Diyos. Tumibay na naman ang ating buhay ngayong umagang ito dahil sa ating Diyos na buhay. Salamat po. Patuloy lang nawa tayo makinig at magbasa ng salita ng Diyos upang mas marami pa tayong malaman sa kanyang mga kamangha-manghang ginawa, upang marami pa tayong malaman sa kanyang totoong pag-ibig sa bawat tao, sa mga taong sumusunod at nagtitiwala sa kanya. Salamat po, at mabuhay po tayong lahat at God bless po sa lahat. Doon po sa mga bago po sa aking channel, mag-subscribe po kayo, i-like nyo po yung ating mga videos at i-click nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa lahat po pang ng mga i-upload ko pang mga videos. Salamat pong muli. Salamat po sa lahat. Purihin natin ng Diyos araw-araw, oras-oras. Salamat po. God bless po.